Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 1, Week 7. Ang ating paksa ay tekstong impormatibo, pagtukoy ng suliranin at solusyon. Magandang araw! Kumusta kayo? Tingnan ang 5 larawan ng mga babala. Kilalanin at sabihin kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa. Anong babala ito? Bawal tumawid. Bawal magtapon ng basura. Bawal mamitas ng mga bulaklak. Bawal gumamit ng cellphone. Bawal mag-park dito. Ano ang kahalagahan ng mga babala? Ano ang mangyayari kung tayo ay susunod sa mga babala? Ano naman ang mangyayari kung ito ay hindi natin sinusunod? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga patakaran at paalala at panuto, pagtukoy sa mga suliranin at solusyon sa mga tekstong impormatibo at pagsusulat ng mga salita na may letrang J sa paraang kabit-kabit at maliwanag upang maipahayag ang mga tuntunin, paalala at panuto sa loob ng tahanan. Tingnan ang mga larawan. Sabihin kung ano ang nangyayari sa bawat isa. Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Ano ang mga pinapakita ng mga larawan? Mayroon kayang ugnayan ang mga larawan sa bawat isa? Ngayon ay mayroon akong babasahing teksto ukol sa tamang pangangalaga sa kapaligiran. Handa na ba kayo? Bago yan, ano ang mga dapat tandaan habang nakikinig? Halimbawa, umupo na maayos at iba pang sasabihin. Bago yan, ano ang mga dapat tandaan habang nakikinig? Halina't magbasa. Ang pangangalaga sa kapaligiran. Ang patuloy na pag-init ng panahon, malalakas na bagyo, matinding pagbaha at iba pang sakuna na nagdudulot ng patuloy na pagkasira ng ating kapaligiran. Alam mo ba na bilang mag-aaral o isang mabuting tao sa mundo ay may magagawa ka? Narito ang ilang hakbang sa wastong pangangalaga sa kalikasan sa simpleng pamamaraan. Una, ang nararanasang pag-init ng mundo ay dulot ng matinding pagsusunog ng mga basura at maling pagtatapon ito na nagdudulot din ng pagbaha sa kapaligiran. Ang isang batang tulad mo ay maaaring tumulong sa pagre-resiklo ng mga plastik, paghihiwalay ng mga basurang napupulok sa di nabubulok, paggamit ng mga papel na supot o sariling bayong o lagayan kapag pupunta kayo ng inyong nanay sa palengke. Ikalawa, ang pagbaha sa komunidad ay dahil sa pagtatapon ng basura kung saan-saan. Kapag umulan, inaanod ito na bumabara sa mga kanal, naiipon sa ilog at iba pang daluyan ng tubig. Itapon ng basura sa tamang tapunan at kapag kumakain habang nasa daan, ilagay muna ito sa bulsa at itapon kung may basurahan na. Ang maliit na bagay ay makapagdudulot ng malaking ambag upang mapanatili nating malinis at malusog ang ating kapaligiran.
Gawin ito araw-araw at ituro din sa kapwa. Tungkol saan ang tekstong napakinggan? Ano ang magiging suliranin kapag hindi natin inalagaan ang kapaligiran? Ano ang gagawing solusyon upang maiwasan ang pagbaha sa ating tahanan? Ano ang solusyon upang hindi dumami ang basura? Paano nakapagdudulot ng positibong resulta ang mga binanggit na gagawin ng isang bata sa pangangalaga ng kapaligiran? Isa sa mga suliranin sa teksto ay ang pagbaha sa komunidad. Samantala, ang solusyon naman ay pagtulong sa pagre-resiklo ng mga plastik, paghihiwalay ng basurang nabubulok sa di nabubulok, at pagtapon ng basura sa tamang lugar. Lahat ng suliranin ay may solusyon, ngunit kailangan nating isaalang-alang ang mga sumusunod para mabigyan natin ng tamang solusyon ang suliranin. Una, alamin ang tunay na dahilan ng suliranin. Alamin ang paraan upang maging madali ang paglutas nito. Ikalawa, pag-aralan ang posibleng solusyon, at ikatlo, isipin kung ano ang maaaring kalalabasan o kahinatnan ng solusyon. Ibigay ang maaaring solusyong nasa hanay B sa problemang nasa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, narito ang mga pagpipilian sa hanay B. A. Paiinumin ng gamot. B. Tatawag ng bombero. C. Dadalhin sa klinika. D. Manood ng pelikula. E. Pagsabihan ng kaklase na huwag mambuli. F. Tumulong sa paglilinis. Pangalawang bilang. Pangatlong bilang. Pang-apat na bilang. Narito ang mga tamang sagot. Ano ang nasa larawan? Saan natin ginagamit ang jeep? Ano ang mga makikitang bagay na nakasakay sa jeep? Ang pagsakay ba sa jeep ay makatutulong sa pangangalaga sa kalikasan? Kung hindi, ano ang dapat gawin? Basahin ang mga pangungusap. Ilagay ang nawawalang salita sa patlang. Piliin ang tamang sagot mula sa kahon. Isa sa mga paborito kong pinapalaman sa tinapay ay patlang. Jam. Nagsusuot kami ng jacket kapag maginaw at maulan. Maitim ang binubugang usok ng patlang na nagdudulot ng maruming hangin. Jeep. Pinasok ng baha ang loob ng patlang kaya hindi makapasok ang mga gustong kumain. Jollibee. Sa sobrang init, matunaw ang mga piraso ng patlang na pinaglalaroan ni Jane. Jackstone. Sa mga pagpipili ang mga salita, ano ang kanilang pagkakapareho? Lahat ng salita ay nagsisimula sa letrang J. Ano ang tunog ng letrang J? Magsulat ng letrang J sa paraang kabit-kabit. Basahin ang mga sumusunod na salita o lipon ng salita. Isulat sa paraang pakabit-kabit ang mga salitang may letrang J. Matamis na jam. Si Jose Rizal. Ang jeep ni Jay. Ang jackstone ni Jane. Kumain kami sa Jollibee. Naging makabuluhan ang ating talakayan. Kung kaya, ipapakita ko ang larawang dapat nating iwasang mangyari at dapat isagawa ang mga tamang hakbang sa pangangalaga sa kalikasan.
Kumpletuhin ang pangungusap bilang tanda ng inyong panunumpa sa pagtulong sa pangangalaga sa kalikasan. Mahalaga ang pagtulong sa pangangalaga ng ating kalikasan dahil patlang. Pakinggang mabuti ang mga magkakasunod na mga sitwasyong babasahin ko at piliin mo ang iyong sariling solusyon sa bawat suliranin. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong papel. Bumabaha ang inyong silid-aralan dahil barado ang kanal sa likod nito. A. Hayaan lang na bumaha ang silid-aralan. B. Magalit sa guro dahil hindi ito pinalinisan agad. C. Umuwi sa bahay at hindi na babalik sa eskwelahan. D. Tumulong sa paglinis at pagkuha ng bumabara sa kanal. Tama, ang sagot ay D. Unti-unting namamatay ang mga halaman dahil hindi umuulan. Gawing palaruan ang hardin, diligan araw-araw ang mga halaman. Ipaubaya sa iba ang pag-alaga ng inyong halaman. Sa susunod na araw, baka uulan naman. Ang sagot ay B. Napakalakas ng ulan at nagliliparan ang bubong ng mga bahay dahil sa bagyong Yolanda. Umiyak at magmugmok sa loob ng bahay. Ipagwalang bahala ang pangyayari sa paligid. Hintaying humupa ang ulan at malakas na hangin bago lumikas. Pumunta sa pinakamalapit na evacuation center pagkarinig ng balitang may darating na malakas na bagyo. Letrang D. Maraming kabataan sa inyong lugar ang natututong manigarilyo. Hayaan lamang sila, gayahin ang kabataang naninigarilyo. Iwasan ang mga batang naninigarilyo at huwag pansinin. Pagsabihan ang kabataang itigil ang paninigarilyo dahil nakasasama ito sa kalusugan. Ito ay D. Maraming namamatay sa kabilang barangay dahil sa sakit na dengue. Ano ang maaaring solusyon nito? Tumulong sa paglilinis ng sambayanan? Huwag nang tumulong dahil marami naman ang gumagawa ng paglilinis. Ipaubaya na lang ang lahat sa mga opisyal ng barangay. Gumamit ng pesticides na pamatay sa lamok. Letrang B. Maglista ng 3 suliranin sa inyong barangay at ilagay kung ano ang naiisip mong solusyon na magagawa ng isang batang tulad mo. Ilagay ito sa sagutang papel at ipasa sa guro. Para sa ikalawang araw, ang ating paksa ay tekstong informatibo, pagbibigay ng paksa, pangunahing ideya at sumusuportang detalye. Magandang araw! Kumusta kayo? Balikan ang binasang tekstong may pamagat na ang pangangalaga sa kapaligiran. Tungkol saan ang tekstong binasa? Paano nyo natukoy ang paksa ng teksto? Ang pag-aaralan natin ay ang pagpapahalaga sa mga patakaran at paalala at panuto, pagbibigay ang tekstong mahalagang impormasyon gaya ng paksa, pangunahing ideya at sumusuportang detalye sa tekstong informatibo at pagsusulat ng salita na may letrang Q sa paraang kabit-kabit. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at salangguhitan ang pinag-uusapang paksa. Halimbawa, siya ay nag-aaral ng Quran upang mas maunawaan ang kultura ng mga Muslim. Maraming magagandang tanawin at puok sa Quezon. Ang sagot ay Quezon. Ang quartz ay mineral na ginagamit sa paggawa ng alahas. Ang sagot ay quartz. Tuwing linggo nagsisimba ang mag-anak sa Quiapo. Quiapo. Nang marinig niya ang tunog ng kwak ng pato, agad siyang pumunta sa bakuran. Kwak. Pansinin ng mga pangungusap, anong salita ang kanilang may pagkakapareho?
Tumpak, halos lahat ng mga ginamit na salita ay may TTQ. Alam niyo ba kung paano sinusulat ang TTQ sa paraang kabit-kabit? Basahin at isulat ang mga salita sa paraang kabit-kabit. Quran, Quezon, Quartz, Quiapo, Quack. Tukuyin ang katumbas na larawan ng salita. Unang bilang, Quran. Sumunod, Quezon. Quartz, Quiapo, Quack. Talakayin natin. Ang paksa ay ang pangunahing ideya o tema ng isang teksto. Ito ang sentro ng talakayan na naglalarawan kung ano ang tatalakayin sa buong nilalaman. Halimbawa, sa isang kwento, maaaring ito ay tungkol sa pagkakaibigan, pamilya o mga hamon sa buhay. Ang pangunahing kaisipan ay ang diwa o mensahe na nais iparating ng may akda. Ito ang kaisipan na nagbibigay linaw sa paksa at nagsisilbing batayan ng buong talata. Sa isang halimbawa, kung ang paksa ay pagsunod sa mga magulang, ang pangunahing kaisipan ay maaaring mahalaga ang paggalang at pagsunod sa mga magulang para sa magandang relasyon. Ang sumusuportang detalye ay tinatawag ding pantulong na kaisipan. Tumutukoy ito sa mga mahalagang kaisipan na may kaugnayan sa pangunahing paksa. Sa tulong ng mga sumusuportang kaisipan ay mas nagkakaroon ng linaw at unawa ang mambabasa sa diwang nais iparating ng talata. Basahin natin. Si Bantay ay ang alaga naming aso. Matalino siya sapagkat nakasusunod siya sa mga sinasabi ko tulad ng pag-upo, pagtayo, paggapang, pag-ikot at marami pang iba. Mahal na mahal namin siya. Ano ang paksa? Tama, si Bantay. Ano ang pangunahing kaisipan? Si Bantay ay matalinong aso. Ano ang sumusuportang detalye? Pagiging matalino ni Bantay, pagsunod ni Bantay, pagmamahal kay Bantay. Halina't basahin muli. Ang pangangalaga sa kapaligiran. Ang patuloy na pag-init ng panahon, malalakas na bagyo, matinding pagbaha, at iba pang sakuna na nagdudulot ng patuloy na pagkasira ng ating kapaligiran. Alam mo ba na bilang mag-aaral o isang mabuting tao sa mundo ay may magagawa ka? Narito ang ilang hakbang sa wastong pangangalaga sa kalikasan sa simpleng pamamaraan. Una, ang nararanasang pag-init ng mundo ay dulot ng matinding pagsusunog ng mga basura at maling pagtatapon nito na nagdudulot din ng pagbaha sa kapaligiran. Ang isang batang tulad mo ay maaaring tumulong sa pagre-resiklo ng mga plastik, paghihiwalay ng mga basurang nabubulok sa di nabubulok, paggamit ng mga papel, nasupot o sariling bayong o lagayan kapag pupunta kayo ng iyong nanay sa palengke. Ikalawa, ang pagbaha sa komunidad ay dahil sa pagtatapon ng basura kung saan-saan. Kapag umulan, inaanod ito na bumabara sa mga kanal, naiipon sa ilog at iba pang daluyan ng tubig. Itapon ang basura sa tamang tapunan at kapag kumakain habang nasa daan, ilagay muna ito sa bulsa at itapon kung may basurahan na. Ang maliit na bagay ay makapagdudulot ng malaking ambag upang mapanatili nating malinis at malusog ang ating kapaligiran. Gawin ito araw-araw at ituro din sa kapwa. Ano ang paksa ng teksto? Ano ang pangunahing kaisipan nito?
Magbigay ng pansuportang detalye mula sa nabasang teksto. Halina't bumasa. Ang gubat ay tahanan ng maraming uri ng hayop. Dito makikita ang mga ibon na masayang umaawit sa mga sanga ng puno. May mga unggoy na naglalaro at umaakyat sa mga puno. Ang mga tigre naman ay nagtatago sa mga damo habang naghahanap ng pagkain. Mahalaga ang gubat dahil nagbibigay ito ng tahanan at pagkain sa mga hayop. Ano ang paksa ng teksto mga impormatibo? Mga hayop sa gubat, mga halaman sa gubat, mga tao sa gubat. Mga ibon sa gubat. Ang sagot ay A. Mga hayop sa gubat. Alin sa mga sumusunod ang sumusuportang detalye? Ang gubat ay mayaman sa mga mineral. Ang mga unggoy ay naglalaro at umaakyat sa mga puno. Ang mga tao ay nagtatanim ng mga puno sa gubat. Ang gubat ay may iba't ibang klima. Tama, ang sagot ay ang mga unggoy ay naglalaro at umaakyat sa mga puno. Ano ang pangunahing kaisipan ng tekstong impormatibo? Ang gubat ay isang masayang lugar para sa mga tao. Ang gubat ay nagbibigay ng tahanan at pagkain sa mga hayop. Ang gubat ay may maraming uri ng halaman at bulaklak. Ang gubat ay dapat protektahan mula sa mga tao. Ang sagot ay B. Tukoy mo ba? Ano ang kaibahan ng pangunahing kaisipan sa sumusuportang detalye? Paano madaling matutukoy ang paksa ng teksto? Pakinggang mabuti ang mga magkakasunod na mga sitwasyong babasahin ko at piliin mo ang iyong sariling solusyon sa bawat suliranin. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong papel. Ang Bulkang Mayon ay isa sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Bicol. Ano ang paksa sa teksto? Bulkan sa Pilipinas, Bicol, bundok. Bulkang Mayon. Ang sagot ay D. Bulkang Mayon. Madaling sumiklab ang apoy. Kapag malakas ang hangin, ay madali itong tumupok ng ibang kabahayan. Ano ang sumusuportang detalye? Madaling sumiklab ang apoy. Malakas sa hangin ang apoy. Kapag malakas ang hangin, ay madali itong tumupok ng ibang kabahayan. Lahat ng nabanggit. Letrang C ang tamang sagot. Tinatapon ni Ana ang mga basura sa tamang lalagyan. Ayon sa uri nito, mayroong nabubulok, hindi nabubulok at maaari pang iresiklo. Mahalaga sa kapaligiran ang tamang paghihiwalay ng iba't ibang basura. Ano ang pangunahing kaisipan? Mahalaga sa kapaligiran ang tamang paghihiwalay ng iba't ibang basura. Mayroong nabubulok, hindi nabubulok at maaari pang iresiklo. Tinatapon ni Ana ang mga basura sa tamang lalagyan ayon sa uri nito. Ang sagot ay A. Si Ben ay matalinong bata. Matataas ang kanyang nakukuhang marka sa paaralan. Sino ang paksa? Matataas na marka, paaralan, bata, si Ben. Mahusay, ang sagot ay si Ben. Mahilig kumain ng gulay si Pedro. Paborito niya ang kalabasa, malunggay at ampalaya. Dahil dito, hindi siya madaling kapitan ng sakit. Si Pedro ay malusog na bata. Ano ang pangunahing kaisipan? Mahilig kumain ng gulay si Pedro? Si Pedro ay malusog na bata. Paborito niya ang kalabasa, malunggay at ampalaya. Dahil dito, hindi siya madaling kapitan ng sakit. Ang sagot ay B. Si Pedro ay malusog na bata. Para sa ikatlong araw. Tekstong informatibo, pagtukoy ng naglalahad sa teksto.
Magandang araw! Kumusta kayo? Ano ang madalas sinasabi o paalala ni nanay? Ano naman ang madalas na bilin ni tatay? Ano ang ginagawa mo bilang anak sa mga sinasabi ng iyong mga magulang? Ang pag-aaralan naman natin ngayon ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga patakaran at paalala at panuto, paglalahad sa tekstong impormatibo at pagsusulat ng salita na may letrang N. Maglista ng 5 mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ng bahay. Halina't bumasa. Pamilyang nagkakaisa ni Charissa S. Ruba. Ang aming pamilya tunay ngang nagkakaisa. Sa bawat gawain, hindi ka iiwang mag-isa. Si nanay, tatay, ate at kuya ay sama-sama. Laging nagtutulungan at tunay na may saya. Mga utos nila ay aking susundin agad-agad. Pagdarabog ay di gagawin, sa iba'y di tutulad. Ang mga alituntunin, lahat ng mga nakasaad, tutuparin namin upang sumaya at umunlad. Ang pag-aaral ay aking laging uunahin. Sa gawaing bahay, ako'y tutulong din. Hindi magkikipag-away, kapatid ay mamahalin, maging magalang sa mga mahal sa akin. Sino-sino ang mga miyembro ng pamilya? Ano ang hindi gagawin ng naglalahad sa teksto? Ano-ano ang mga susundin ng naglalahad sa teksto? Sa tingin mo, sino kaya ang naglalahad sa teksto? Ano ang kanyang gampanin sa loob ng pamilya? Kung ikaw ang naglalahad sa teksto, gagayahin mo ba ang ginawa niya? Bakit? Alamin natin, ang naglalahad sa teksto ay ang tao o persona na nagsasalita o nagsasabi sa nilalaman ng teksto. Maaaring siya ay kabilang sa pangkat o maaaring nagmamasid sa nangyayari sa teksto. Ang nabasang teksto, ang naglalahad ay ang bunsong anak. Siya ang nagsasalita sa teksto na kung saan pinakilala niya ang lahat ng kasapi sa kanyang pamilya. Isa rin na kailangang tingnan ay ang mga palatandaan na ang naglalahad sa teksto ay ang bunso. Halimbawa, ang aming pamilya tunay ngang nagkakaisa. Sa bawat gawain, hindi ka iiwang mag-isa. Si nanay, si tatay, ate at kuya ay sama-sama. Mga utos nila ay aking susundin agad-agad. Pagdarabog ay di gagawin, sa iba'y di tutulad. Bilugan ng tama kung ang utos ng mga nakatatanda ay angkop at bilugan naman ang mali kung hindi angkop ang inuutos ng mga nakatatanda. Laging uminom ng kape kahit walang laman ang tiyan. Ito ay mali. Panatilihing malinis ang loob ng silid. Ito ay tama. Suntukin ang mga umaapi sa inyo. Ito ay mali. Maging magalang sa lahat ng oras. Ito ay tama. Umiyak kapag hindi binigay ang gusto. Mali. Basahin ang mga pangungusap. Ilagay ang nawawalang salita sa patlang. Piliin ang tamang sagot mula sa kahon. Mahusay sumayaw ng patlang si nanay at tatay. Karinyosa. Nakatira kami sa patlang. Paranaque. Mahilig kumain ng patlang si kuya. Pinya. Dumalo ang aming pamilya sa piyesta ng patron ng bayan na si Patlang. Santo Niño. Sa mga pagpipili ang mga salita, ano ang kanilang pagkakapareho? Lahat ng salita ay nagsisimula sa letrang N. Ano ang tunog ng letrang N?
Subukan mo itong isulat sa inyong papel. Basahin ang mga sumusunod na salita o lipon ng salita. Isulat sa paraang pakabit-kabit ang mga salitang may letrang N. Sumayaw si Nino ng Karinyosa. Pinya sa Binyan. Kastanyas sa Pasko. Ang Peña Francia. Ang Doña Nina. Naging makabuluhan ang ating talakayan, kung kaya ipapaskil ko ang mga dapat tandaan na tuntunin sa loob ng inyong tahanan at sa tahanan natin, ang silid-aralan. Huwag lumiban sa pagpasok. Laging kumain ng agahan. Panatilihing malinis ang silid-aralan. Alamin kung sino ang nagsasalita sa bawat pangungusap na naglalahad ng paalala o tuntunin. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Tulungan mo akong ayusin ang lababo sa kusina para magamit ng iyong ina. Ama, B. Ina, C. Ate, D. Lola. Mahusay, ang sagot ay A. Ama. Samahan mo akong pumunta ng palengke. Magluluto tayo ng masarap na ulam. Darating ang papa mo mamaya. A. Ina, B. Tiyahin, C. Kaibigan, D. Guro. Ang sagot ay A. Ina. Panghuli, patayin ang apoy kung luto na ang kanin. A. Ina, B. Tiyahin, C. Kaibigan, D. Guro. Ang sagot ay D. Guro. Laging pumasok sa paaralan. Ipasa ang iyong takdang aralin sa aking mesa. Mahusay, ang sagot ay C. Guro. Pakikuha ang lalagyan ng tubig ng lolo mo. Masakit ang paa ko. A. Ina, B. Tiyahin, C. Lola, D. Guro. C. Lola. Basahin ang isang kwento na may pamagat na Ang Bilin ni Nanay ni Catherine D. Rodriguez at sumulat ng 3 nabanggit na bilin ng ina ng nagsasalaysay. Para sa ika-4 na araw, kumpletuhin ang mga sumusunod na mga pahayag at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para po sa akin, patlang. Sa aking palagay, patlang. Naniniwala po akong patlang. Basahin ang mga sumusunod na pangusap at bilugan ang paksang pinag-uusapan. Ang violin ay isang instrumentong ginagamit sa iba't ibang uri ng musika, mula sa classical hanggang sa modernong panahon. Violin. Isang uri ng sasakyan ang van na karaniwang ginagamit para sa anumang transportasyon. Van. Popular na sport ang volleyball na nilalaro ng 2 koponan. Volleyball. Ang vulture ay isang uri ng ibon na kilala sa pagkain ng mga patay na hayop. Vulture. Ang vinta ay isang tradisyonal na bangka mula sa Mindanao. Vinta. Pansinin ng mga paksang binilugan sa unang gawain. Ang kanilang pagkakapareho, tumpak, lahat sila'y nagsisimula sa titik V. Alam niyo ba kung paano sinusulat ang titik V? Isulat naman natin ang mga salita na naglalaman ng titik V. Violin, van, vulture, vinta. Itapat ang mga salitang isinulat sa paraang kabit-kabit sa tamang larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Para sa hanay A, violin, van, volleyball, vulture at vinta. Narito ang mga tamang sagot.
Bakit mahalaga ang pag-unawa? Mahalaga ang pag-unawa sa mga binabasang teksto upang matutuhan ang mga bagong kaalaman. Kapag nauunawaan natin ang mga sinasabi ng author o may akda, mas madali nating maaalala ang impormasyon at magagamit ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Paano nauunawaan ang teksto? Makinig o basahin ng mabuti. Una, dapat tayong maging maingat habang nakikinig o nagbabasa. Ang bawat salita ay may kahulugan. Tukuyin ang mensahe. Pagkatapos, isipin kung ano ang nais iparating ng author. Ano ang pangunahing ideya? Ano ang gusto niyang ipaalam sa atin? Tanungin ang sarili. Maaari tayong magtanong sa ating sarili pagkatapos magbasa o makinig. Halimbawa, ano ang natutuhan ko o bakit mahalaga ito? Subukan natin. Basahin ang mga sumusunod na teksto sa bawat bilang at piliin ang titik ng tamang sagot. Ang araw ay ang pinakamalaking bituin sa ating solar system. Ito ay nagbibigay ng liwanag at init sa ating planeta, kaya't nagiging posible ang buhay. Ang araw ay nasa gitna ng ating solar system at umiikot ang mga planeta sa paligid nito. Ano ang paksa sa napakinggang teksto? Ang solar system, ang araw, mga planeta, o mga bituin? Tama, ang sagot ay ang solar system. Ano ang pangunahing ideya? Magaling! Ito ay nagbibigay ng liwanag at init sa ating planeta kaya't nagiging posible ang buhay. Ano ang gustong ipaalam? Ang sagot ay C. Ang araw ay nagbibigay liwanag sa ating planeta. Sumulat ng isang payak na pangungusap ukol sa iyong nalaman sa ating araw.